Radyo! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Cheers, miss! Gabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Good morning, Metro and Mega Manila! Uy, abalang-abala ka naman. Masyado ka namang kumakareer sa pagpapalit ng mga kortina. Dahil tomorrow magpapalit na ang taon. Pangga, nakaka-proud ka na itawid mo ang buong taon. Nang lubog sa utang. Eh, diba? Sabi nga ni Madam Inuts, ajib. Oy, sino dito yung yung mga itatawid ang taon na nuknukan ng daming utang kahit ang daming ibinigay na regalo sa mga inaanak noong Pasko? Sino dito? Hala, sige, todo swipe. Tapos todo tawag naman yung mga inutangan mo sa mga taong ginawa mong garantor nang walang kaalam-alam. Ay, nakakaloka ka, Pangga. Bad yan, ha? Huwag gayahin, huwag pamarisan. Alam ko naman, sabi ng iba dyan, walang nakukulong sa utang. Pero tandaan mo, pag ako ang inutangan mo, hindi ka makukulong pero ikaw ay makukulam. Good morning, Pangga! Magandang morning pa rin kahit na marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Magandang morning pa rin kahit iniwalayan ka ng iyong kinakasama. Magandang morning pa rin kahit nuknukan ng lakas yang bidyoke ng iyong kapitbahay. Kahit na wala kang tulog dahil sa ingay ng kapitbahay mong mag-asawa na lagi nag-aaway. Magandang morning kahit bungangera yung nanay mo. Magandang morning ano't anuman ang pinagdadaanan mo. Good morning, Pangga. Ako po ang Tita Cora mo na makakasama mo ng 2 oras ng tawanan, chismisan at awitan sa programang 20% ang chikahan, 80% ang dugsyohan. Ito ang Baklita sa Woo 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 Woo! Tayo ay sumasahing papawid sa buong Metro and Mega Manila. Bakit parang hindi ka naniniwala? Sa bayang napapakinggan at napapanood sa Facebook Live ng Energy FM 106.7 Facebook page. At sa TikTok page din or TikTok account ng Energy FM 106.7. At sa mga team replay natin na nais balik-balikan, hindi ang kanilang ex, kundi ang ating mga episode, pwede mo rin tayong mapanood sa ating YouTube channel ng 106.7 Energy FM Manila. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga kababayan nagpukumayod sa ibayong dagat upang nang sa ganon ay maibangon ang alin? Ang mga batugang kamag-anak sa Pilipinas? Hindi lang yon, Pangga, kundi pati na din ang buong Pilipinas. Dahil sa inyong mga padala, patuloy na lumalaban ng ating ekonomiya. Parang alam mo, medyo malalim ang Tita Cora mo ngayong araw. Pero sino ba naman ang ayaw ng fun and exciting na laro, lalo na kung boring ang oras mo? Kung mahilig ka rin lang naman magtongit sa Tibapa, tara na sa Game Zone. Fun, believable sa Game Zone dahil you play a real game of tongits with real player for free. Eto pa ha, Pangga ha, may chance ka pang makipag-split
Pag narinig natin yung split ha, iba yung pumapasok sa isip mo. May chance ka pang maki-split ng over 34 million pesos at may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credit ay pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Kaya rin itong i-cash out at may 2 event araw-araw. G ka na ba pangga? Nako, visit gzone.ph sa kanilang social media account sa Facebook, Instagram at TikTok na may username na @GameZone. G ka na ba sa Tong Eats? Tara na sa GameZone! Tandaan pangga na dapat ang gaming fun lang. Visit padcore.ph/regulatory or, eto again, visit padcore.ph/regulatory or you can email keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025, EGLD reference number MKTG 2024-2564. Pangga, tandaan na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and learn when to stop. Para lang yun sa may mga budget kapag last mo na yan, kapag petsa di peligro o pusta di peligro, enough na, okay? Oo, pangga, maniwala ka sa akin. Dapat marunong kang mag-game ng dapat tama lang. Hindi lahat isusugal mo para sa pag-ibig. Lahat ibibigay mo, di ba? Lahat binibigay natin. Tapos kapag nagkaroon ng aberya sa ating relasyon, anong gagawin natin? Sir, piniloko niya ako. Meron siyang ibang babae sa Rappi, tapos binigay ko naman lahat pati yung tricycle. Mali yun, pangga. Dapat marunong kang mag-control ng sarili mo sa lahat ng aspeto ng buhay. Dapat marunong kang mag-control sa sarili mo. Kagaya na lamang ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito na ako nakakaloka. Oo, alam mo na ba ang latest para sa ating unang Baklatest? Uy, alam mo ba? Actually, ayoko sana pag-usapan to Pero gusto ko talaga. Well, to be honest, nagigil talaga din ako nung una ko napanood ito Kasi malapit sa puso ko ang mga taga Batangas. Gwapo ang mga taga Batangas. Malalambing ang mga taga Batangas pero wag mo silang galitin. Abulin ka talaga niyan ng itak. Hindi. Ang mga taga Batangas talaga ay malalambing, masarap kasama. Ang mga Batanggenyo ay kumakain ng Hi! Anong kinakain ng mga taga Batangas, Mako? Pakuya-kuya-kuy ka dyan, Mako. Eto nga, noong 22 ng December, nangyari ang isang press con na ginanap sa Batangas. Upang lang sa ganon ay linawin ang mga kumakalat ng fake news dyan sa naturang lalawigan. Na pinangunahan naman ito ni Governor Vilma Santos Recto. Palakpakan naman natin. Ngunit subalit natapwat sa naturang press con, abay nakapagbitaw ng salita ang governor. Ang gobernadora nakapagbitaw ng salita na sinasabi niya doon, eto hindi verbatim kasi baka mamaya you can use that against me. Hoy! Bakit nag-i-English? Hindi verbatim, pero kasi natanong siya tungkol dun sa mga fake news. Ang sabi ng gobernadora, kaya daw, ang iniisip niya na lang is, kaya nagsasalita ng ganon yung mga detractors sila, yung mga bashers nila, kasi sila yung nasa itaas, tapos yung mga basher nasa ibaba. Kaagad po itong nag-viral. Pinick up ng napakaraming tao. Pinagpiestahan sa internet. Kinalkal ang dating issue ng
value-added tax. Na di umano, ang kanyang asawa na si Ralph Recto ang may kagagawan. Kinalkal din ng mga netizen ang linyahan ni Ralph Recto. Sir Ralph, eto yung sabi Sabi nyo dun sa video po, wag daw kayong utusan. Naloka na naman ako. Sabi ko, bakit hindi pwedeng utusan ito nagpapasahod sa kanila? Pero ito kasi pangga, nilinaw. Nung araw na yun, di ba? 22 ng December nangyari yung press con. 28, agad naman pinabulaanan ng opisina ni Governor V ang mga naturang video na di umano na splice ito or putol. Ibig sabihin, hindi ipinakita or ipinahayag yung konteksto yung dahilan kung bakit nabitawan ni Governor B yung salitang yon. At nilinaw din ng gobernadora na hindi po ang mga mamamayan o ang mga simpleng mamamayan ang pinatutungkulan niya doon sa kanyang sinabi. So, mali na naman tayo ng inaakala. Yan na naman tayo, nagpapadalos-dalos na naman tayo. Sabi ko naman sa'yo, masyado. Sabi ni Queen Yasmin. Governor, habang tayo'y nagsasalita. Believable. Believable ba yun? Habang tayo'y nagsasalita, dapat niisip din natin ang ating sinasabi. Ay, nako. Anyway, pinabulaanan nga ng opisina ni Governor B na yun ang dahilan or ang mga kumakalat ay hindi kompleto at hindi ang normal na mamamayan ang pinatutungkulan niya. Kasi honestly saying, alam mo, ito naman si Governor B, mabait naman ito. Hindi naman ito yung klase ng gobernadora na parang nagpa-power trip or what. Kasi marami dyan mga nagpa-power trip, nasa kapangyarihan kasi. 'Di ba? Sa sarili ko pong experience kasi ilang beses na rin po akong syempre na invite sa mga press con ni Governor B. And intindihin natin kung sakali mang may mga pagkakataon na nakakapagbitaw ng salita itong si Governor B na parang medyo powerful masyado, mabigat yung pagkakasabi. Intindihin natin, malaki po ang lalawigan ng Batangas. Malaki yung lalawigan ng Batangas, hindi po siya ganun kadaling pamunuan. Ngunit subalit na tapwat, aral na din ito sa lahat, hindi lang to kay Governor B. Ha? Wala naman tayo sa posisyon para mag-advise, di ba? Because Papa don't preach, sabi. So Papa Cora, ganon? Hindi. Siguro aral na din ito na hindi ito dapat ganon tayo magsalita. 'Di ba? Hindi iniingatan natin dapat kung ano yung sasabihin natin, especially sa mga panahon na ito na lahat ay pwede nang i-upload sa social media. 'Di ba? Dapat nag-iingat tayo lalo na pag public official tayo. Tama? Kasi siguro naman naririnig ito ni Governor V. May mga magme-mention sa kanya dito. Kasi madam, hindi rin po natin masisisi ang mga Pilipino, especially po yung mga nandyan po sa inyo pong lalawigan. 'Di ba? Na sumama yung loob nila, 'di ba? Sa mga nakikita po natin ngayon, 'di ba, sa social media, sa nangyayari sa ating bansa, hindi po ba nakakalungkot na makapanood po sila ng video na ganyan po ang sinasabi ninyo habang ninanakawan po ang pondo ng taong bayan? Naghalo-halo na po. Kaya sana po maintindihan nyo rin po. Ano po? Kasabay po ng pag-intindi din po namin sa inyo na hindi po yun yung gusto po ninyong ipahayag sa ating mga kababayan, especially po sa mga nasasakupan po ninyo. In short, kailangan po natin mag-intindihan
Huwag daanin sa sa init ng ulo ang lahat ng bagay. Kagaya na lamang ng pag-uusapan ngayon, next year pala mukhang aamyendahan na ang batas tungkol sa road rage. 'Di ba? Tama lang 'yan, ikulong yung mga maiinit ang ulo sa kalsada. 'Di ba? So going back to ATV, siguro hindi naman sila ganon, hindi naman yata ganon, pero alam mo kasi mainit din ang ulo ng mga tao po. Sorry po ATV, mainit po lalo ang ulo ng mga tao, especially po sa asawa ninyo. Kahit magtanong po kayo sa social media. Kasi ang dami po talagang nagpo-post po kay kay Sir Ralph. Lalo na po alam nila na meron po siyang kinalaman sa pagtaas po ng value added tax. Malaki-laki din po yun, madam. Kaya po, medyo syempre umaalma yung taong bayan sa kanila pong nakikita po sa inyo. Ang dating pa nga po sa ibang ating kababayan, sa mga nagkalat na post po sa social media, bakit daw po ganun? Ang yabang nyo daw po. Pero alam mo, madam, ako kasi, kilala kita, ma'am. Governor V, madam. Baka tawagin niya akong Inday. Inday, laban mo na nga yung mga madumi sa kwarto ng sermo. Ma'am, ipagluluto ko na po ba kayo, ma'am? Hindi. Ako kasi, ma'am, Governor V, ako na-meet na po kita. Hindi lahat po ng Pilipino ay na-meet na kayo at nakadaupang palad na po kayo at nakita po kung ano po kayo sa likod ng camera. Kaya yung iba madali po silang maghusga or madali po nilang husgahan kayo kung paano po kayo makisama sa mga tao. Kaya sana, madam, ingat-ingat na din po tayo sa mga binibitawan nating salita next time. Hindi na po bago ito sa inyo, lalo na po ang tagal nyo na sa showbiz industry, hindi po ba? Sabi dito ni Matrix, di nila ramdam ang hirap sa ibaba, real talk. Agree. Hindi, totoo naman. Hindi, di ba? Let's face the reality, di ba? May mga kababayan tayo na humihiga po sa karton. Kayo po ba ng mga public officials? Sa karton ba kayo natutulog gabi-gabi? Wala akong i-mention dito ng pangalan, pero 'di ba? Tamaan ng tamaan, 'di ba? Hindi nga din talaga nila nararamdaman ang lamig ng sahig. Sabi dito ni Adel Bernalo, yung pag-ratify ng Bicameral Conference Committee on 6.9 trillion budget for 2026, hindi ba 'yon nakakagalit? Actually. Ayan na, mga madam, mga sir. Ako'y gusto ko lang pag-usapan ito pero wala naman po akong intensyon na kalkalin pa yung mga bagay na alam kong ikakainis ng ating mga kababayan. Pero bilang parte po ako ng industriya at sa ngalan po ng malayang pamamahayag, bukas po ang amin pong istasyon, lalo na po ang aming programa, kung may nais po kayong linawin. Upang nang sa ganun po ay maging daan po kami upang marinig po ng ating mga kababayan ang inyo pong paliwanag sa mga ibinabato po sa inyong mga issue. Good morning, Tita Cora from Team Fruit Salad X Walkout Gang na always present. Pwede ba akong mag-suggest sa inyo? Pwede niyo ba, can you make it short? Nakikialam ako. Don Robert Papa Bird. Papa Bet pala. Haba ng pangalan. Bet lang naman yan sa atin. Chang Ami. Cheetos Homemade nakikinig sa atin ngayon ng Dubai Sentify na siya nagpapabango sa akin ngayon. Maraming salamat. Sobrang bango ko talaga ngayon. Head turner ang Tita Cora mo. Hindi tayo amoy alcampor ngayong araw na ito. Bakit parang mas maraming namimigay ng pera nung eleksyon kaysa ngayong Pasko? Bakit? Pansin nyo ba?
Parang mas maraming nagbibigay ng pera nung eleksyon. Ano po ang masasabi nyo sa budget approval sa Congress? Ako, nothing against dun sa budget. Sige, okay, aprubahan ng naturang budget, lakihan ng naturang budget, basta mapupunta sa tama. 'Di ba? Maipagagawa yung mga dapat ipagawa, 'di ba? Magsilbi sa mga mamamayan na nagbabayad at aambag sa buwis na minsay ninanakaw ng mga buwaya, 'di ba? Yun lang. At saka patapos na ang taon. Iisa pa lang yung nakukulong. Yan ay sabi lang naman ng mga kaibigan ko sa Facebook. Marami kasi nagpo-post eh. Nabasa ko lang yun. Safe, Mako? Safe? Okay. Correct. Kawawa po kami ng mga middle income class na mas madaming tax na binabayaran. 30% po. Ay, nakakalungkot naman yan. Alam mo, sa totoo lang, oo eh. Kahit na yung napakaliit na tao na nasa laylayan, kung tawagin natin, di ba? Napakataas na po talaga ng mga bilihin ngayon. Yung 1,000 mo pag pumunta ka sa grocery store, ang bilis maubos nun. Ewan ko kung bakit. Diba? Nakakaawa ang ating mga kababayan, lalo na yung mga maliliit pa yung anak pero kailangan magpakaalila nung mga nanay upang nang sa ganun ay may ipakain sa kanilang mga anak. Nagpupunta ng ibang bansa, pagdating dito sa Pilipinas walang naipon. Paano napupunta din kasi dun sa mga binabayaran nilang matataas? Matataas ang matrikula ng mga anak. Diba? Matataas ang presyo ng kuryente. Alam mo, yung ating mga kababayan, kaya naman yung nagpupunta ng ibang bansa. Kasi upang nang sa ganon, hindi na sila mamasahe. Kumbaga, stay in na sila, di ba? Pero kung, alam mo, sa totoo lang, yung kinikita ng mga nasa ibang bansa, may mga kilala akong DH or mga DH, mga domestic helper, halos parehas lang ng kinikita ng mga tao dito sa Pilipinas. Pero kasi, hindi sila nagre-rent. Alam mo yon, yung ganon. Ibig sabihin, may something sa sa ating transportation, 'di ba? Mataas ang pamasahe. Kasi saan ka naman nakakita, B? Pag pupunta ka ng Palawan, mas mahal pa yung gagastusin mo kaysa pumunta ka ng Hong Kong. Aminin nyo, 'di ba? Sa sarili nating bansa, marami sa inyo ang hindi pa naiikot ang Pilipinas kasi ang mahal talaga sa sarili nating bansa. Aminin niyo yan, di ba? Lalo na pag nagpunta ka sa ibang parte ng Pilipinas na, alam mo yon, yung high-end yung mga resort, napakamamahal. Eh pag nagpunta ka ng Thailand, mura lang, di ba? Yung 1K mo, parang 100 pesos na lang, sabi ni Ash. Well, actually, di ba? Kaya yung mga bata, pag binigyan mo ng 20 pesos ngayon, baka ibato pa sa'yo yan. Diba yung mga namamas ko? Bakit nga ganun na, no? Parang wala nang halaga yung pera. Especially nung naging barya yung pera. Ay nating against the Bangko Sentral ng Pilipinas, ha? Pero napansin ko, visually, nung naging barya yung 20 pesos, parang hindi na siya 20 pesos. Kasi alam nyo, iba yung dating ng papel na pera. Di ba? Tama ba ako? Nakaka-relate ka ba, Pangga? Dahil nung naging 20 pesos na, nung naging coin na, yung 20 pesos, parang mas lumiit yung halaga nito sa atin. Ewan ko kung nakaka-relate ka sa o kung ako lang ito. Kasi ewan ko din ba, para din naman ako hindi nagtitink ng right. Sabi ni Rosie Lopez, Happy New Year, Tita Cora. Happy New Year din sa'yo. Nawa ay pumutok sa'yo. Naway maputokan ka. Oy, hindi ng mga illegal na paputok, ha? Oy, nako, tigilan nyo yan. Oy, iputok sa iyong pagmumukha ang swerte ng 2026. Uy, gusto ko yun, yung talagang sumasabog sa mukha ko yung swerte. Ay, bet na bet! Tsaka wala nang ligtas sa mga ninong ngayon. May cash G nga. Pamasko.
Sabi ni Jeff Taz. Uy, eto no joke. Pumunta kami sa isang social na kapihan habang OT na daw yata. Eto, maisingit ko lang bago tayo tuloy magpaalam. Pumunta kami sa isang social na kapihan ni Kapitana Sisa, dyan sa may Tomas Morato. May namalimos sa amin. Sabi ko wala kaming cash, wala akong barya. Alam mo ginawa? Naglabas ng QR code. Di ba? Sabi ni Mikanong, Tita Cora, sobrang laugh trip ako sa episode nyo ni Kapitana Sisa nung nag-guest kayo sa The Issue. Oy, available pa rin yan sa syempre hindi yan buburahin ng The Issue. Diba? Kung binura yan, di issue. Issue talaga yun. Hindi, nasa YouTube channel ng The Issue, yung ami pong brain fog. Yung amin pong pag-guest ni Kapitana Sisa dyan sa kanilang YouTube channel ni Kuya Oji at saka ni Ina Evan. Sana mapanood nyo po. At kung di naman kabawasan, i-share nyo para maulit-ulit yung guesting namin. Para maraming views. Pag nag 1 million yan, siguro naman mag-guest kami ulit, di ba? Bilis! Masikatin nyo kami! Sabi ni Jonat Orinion, pare, pabati ulit. Sige pre, love you pre! Tayo muna ay maghahanap buhay, okay? Magbabalik tayo! Pagkatapos ng ilang paalala, dito pa rin sa programang 20% ang chikahan, 80% ng dugsyohan. Tita, ano po masasabi nyo doon sa artista Vilma na tinitira kasi nasa taas sila? Tapos na, napag-usapan na. Abangan mo na lang yung replay. Ito pa rin ang 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ako'y magbabalik.